Tayo ngayon ay mag-iikot-ikot at mayroon akong konting problema sa aking GoPro. Ma'am, may pantalon po kayong kagaya nito. Maganda kasi ma'am yung fit yung pantalon. Ganyan oh, 'di ba? Right, welcome to Landers. Ano page mo, sir? Bagong vlogger lang ako. Oh, ang daming followers! Ito yung sniper kaso hindi siya R version. May bago kasing sniper ngayon, Sniper 155R. Yamaha sniper po. 'Di ba ma'am meron ng 155R? Pwede dumalan kene? Okay. May nakapagsabi sa akin, Minalin, may food park daw sa Minalin eh. May Po sa sunset. sunset, saan banda yun, sir? Labas lang po kayo dito. Uy, ang ganda. Wow! Woohoo! Okay, so tanghali na naman ako lumabas. So mainit na naman yung weather. Kailangan nating magdala ng Hypro. So napaka-importante nito para lagi tayong hydrated. Naisingit na naman si Hypro eh. No? Nakalimutan kong i-lubricate yung kadena. Pinakahuling nilubricate ko yung kadena nito nung bago ako mag-ride sa Negros. So syempre na car wash na to. So nawala na yung langis-langis niya. Hindi naman sa pagpo-promote ng product, kahit anong brand naman pwede. But since Extreme One chain lube ang meron tayo, di ba? Hahanap pa ba tayo ng iba? Yan. Make sure lang na hindi mo ma-sprayan yung gulong. At wag sobra-sobra. Welcome back Z1. Huli kitang sinulit sa Negros eh, no? So nag-photoshoot kami ni Parak Clothing last time. Ang request nila is off-roading. So pumunta kami sa off-road. Kaya may buhangin yung aking gulong, no? Buti na lang mababa lang si Z1. So kahit malambot yung buhangin, hindi ako nasisemplang. Nako! Ayun, nalaglag. Buti na lang. Kala ko may nakatusok na sa gulong eh, no? Ito dito sa amin ginagawa yung kalsada. At kung mapapansin niyo, maraming mga truck na dumadaan, kaya ayun, mabilis na sira yung daan. Although matagal na rin tong kalsada na to, buti na lang ngayon i-construct ulit nila, no? At tayo ngayon ay mag-iikot-ikot at mayroon akong konting problema sa aking GoPro. Tulad ngayon, nagloko na naman. Look. Oh, di ba? Oh, yan. Oh, hindi na siya nagre-record. Tatanggalin natin yung battery ulit. Alright. Maaaring ma-experience din to ng mga ibang gumagamit ng GoPro, no? Pero mas maganda na bigyan ko kayo ng warning. Sabi ko last time, bumili ako ng GoPro Hero 12 bilang paghahanda sa pag-ride natin sa Negros Loop nun. Kasi gusto ko, as much as possible, latest na GoPro para mas maganda. Pero, hindi pala ganun. Nagkamali ako sa GoPro Hero 12 dahil hindi niya na-meet yung requirements ko pagdating sa pagre-record. Dati, sabi ko sa inyo, nagtaas tayo ng resolution from 1080p tapos ginawa akong 2.7K resolution. At ayoko naman mag 4K dahil masyadong mataas at kakain siya ng mas malaking space sa memory and mas mabilis ma-drain yung battery. Kaya doon lang tayo sa gitna. At least yung 2.7K kapag ka pinanood mo sa TV, sharp pa rin naman. So na nagpalit tayo ng GoPro Hero 12, yun ang ginawa nating primary. Yun yung ginamit natin pang record dito sa ating helmet. Kaya lang ang problema, pag sinet natin siya ng 2.7K resolution, wala siyang 60 frames per second na option. Agad-agad 240 frames per second. Eh ang 240 frames per seconds ay ginagamit lamang sa pag-i-slow mo ng video. Okay, sige, pwede natin gamitin pang recording. Kaya lang, kakain siya ng mas malaking memory sa memory card natin and mas mabilis ma-drain naman yung battery. Siyempre bilang bumabiyahe, kagaya ko, lalo long ride, tapos babaran pa, ayaw natin na mabilis ma-deads yung ating GoPro, di ba? Kaya nung nag-Negros Loop ako, napilitan akong mag 4K resolution. Damay lahat ng camera ko mula dito sa manubela at yung secondary natin, yung hinahawakan natin pagka nagre-record tayo ng hindi nagmomotor. Naging smooth naman lahat at ang maximum recording time ko naman is 4 hours. Okay na rin yun kasi hindi naman tayo nagre-record ng tuloy-tuloy na 4 hours, di ba? Putol-putol naman tayo nagre-record. Hindi lang halata kasi di ba, edited na yung video. Ang naging problema, nag-overheat yung ating enduro battery at kapag ka nag-overheat yung ating enduro battery, masisira siya.
At ang epekto, yun, nakita ninyo yung epekto dito sa ating GoPro. Yun ang sample. Akala ko nung una sa memory card lang or sa system ng GoPro, in-update ko ang GoPro, nagpalit ako ng bagong memory card, ganun pa rin. So ang naging huling dahilan is itong baterya at sinubukan ko. Like ngayon, nagpalit ako ng ibang battery, pwede na ulit. So ibig sabihin, nasira yung battery natin dahil nag-overheat. So mas mabilis mag-overheat kasi yung battery dahil nag 4K resolution tayo. Tapos member ako ng GoPro Users Philippines na group page at merong nag-post about dyan at doon ko nakumpirma na hindi lang pala ako ang nakaka-experience doon. So legit pala talaga nasisira ang enduro battery at uy, muntik na mabangga yung motor. Tinry ko namang manood ng vlog ko na 2.7K resolution. Okay naman, sharp pa rin naman. At yung settings naman natin dito sa GoPro, tinaas ko yung sharpness niya para mas maliwanag. Ginawa kong flat yung color. Hindi kasi pwedeng ibaba yung frames per second. Gawa ng moving kasi tayo. Kailangan smooth pa rin yung flow ng video. Mabilis tayo magpatakbo, so kailangan smooth yung flow ng video. Lalo't pag umiikot yung ulo natin, kailangan hindi siya choppy. Madaan tayo dito sa Casco Market at maghahanap tayo ng pantalon na pwede nating ipalit dito sa luma kong pantalon, no? Buti may parking. Ma'am, may pantalon po kayong kagaya nito? Yung wala naman na pang slider yan, di ba? Meron siya, ma'am. Tinanggal ko lang. Meron siya yung dinidikit. Anong pong size to? Tatanggal to? Opo, pag hindi po ako nakaslide, pumapasok dyan yung buha-buhangin eh. Di naman ako nabangking, hindi ako marunong. Medium to. Medium po. Large, wala pong medium. Sa ibang branch, ma'am. Ang branch na malapit kasi. Cubao. Cubao. PS. Maganda kasi, ma'am, yung fit yung pantalon. Ganyan, oh. 'Di ba? Alright, wala akong nabili. Wala silang stock dito, pero meron sa Cubao branch. Ngayon, para makatipid sa shipping, isasabay na lang kapag nag-restock sila ng items dito. Ngayon, pupunta naman tayo sa Landers dahil magpapagupit ako. Nako-content pa yung gupit na. So dumadaan tayo ngayon dito sa Mountain View kung saan maraming nagbebenta ng pyesa ng motor. Wala akong alam na nagtitinda ng pang Thai concept dito. Lagi ako dito nun. Kasi kahit di ako sumasali sa motor show nun, gustong gusto kong minobodify yung motor ko. Wala lang, parang dagdag angas lang. Kasi di ba, hindi naman big bike yung motor ko eh. Di bawi na lang tayo sa accessories para dagdag forma. Ito ang malupet. Nakalimutan ko pa magdala ng cellphone, no? Kaya pala ang luwang ng tank bag ko. Dito lang ako makapag selfie. Ngayong binablog ko ito, kinabukasan gaganapin ang 8th invitational ride papuntang vegan. So yearly ginaganap yan. Alam ko na vlog ko na to. Ang dala ko nun is Ducati Desert X. Bakit kaya mayroong ganito dito? Anti-flood siguro. Kaya lang ang problema, malalalim yung mga grills no? So dito sa Landers, parang SNR yung style niya. Kailangan mong mag-register sa kanila tapos bibigyan kanila ng loyalty card. Saktong-sakto naman, naka 50% discount sila ngayon na dapat 700 pesos yung card. Ngayon 350 na lang. Pero hanggang November lang, then December yata back to 700 pesos na naman. Ang taas no? Ba't kaya ngayon hindi siya nagbibigay ng card, no? So mag-park tayo sa pinakamalapit dahil mainit. Sa mga parking na ganito, napakadelikado lang na nagiiwan ka ng pushcart kung saan saan kasi pwedeng gumulong yung pushcart pagka nahanginan. Yun, parking na motor, dito tayo. Tabihin natin si Kimco 400. Right, welcome to Landers. Hindi nga lang tayo masyado makakapag-record pagpasok. Siguro dun sa barbershop na lang. Ito yung nabili ko. So bayad tayo dito. Ayan na. So, ito yung barbershop dito sa Landers. Kailangan meron kang card and resibo.
katibayan na bumili ka kasi yun ang requirements dito. Kailangan bumili muna bago makapagpagupit. Ayos, ma'am? Opo. Approve? Okay, goods. Ano page mo, sir? Bagong vlogger lang ako. Bagong vlogger. Bagong vlogger. Kung hindi ka subscriber, di mo siya kilala. Ito po yung search ko, bagong vlogger. Search mo eh. Araw-araw ko pinapanood yan. Araw-araw ko din pinapanood yan. Bago matulog. Pag wala lang, papadok pa lang. Ano ba kung may lalo? Swerte ka naman. Tagal mo nito ba ganyan yan? Nandiyan ko sa... Natiyang pasok sa akin ah. Yung isang araw sa'yo, busy siya doon eh. Sir, ano yung ano mo? Ay, Sa Facebook. Search mo. Search mo. Reed, R-E-E-D. Oh, ang daming followers. Balik naman. Yun o. Bagong pumos. Tapos after this, isa-shampoo tayo para mawala yung mga pinuputulan na buhok. Kasi magsusot tayo ng helmet, mag-ride pa tayo after this eh. Naging salon vlog yung vlog ko ah. Ma'am, anong shampoo yung ginagamit niya? Ito pong Pantene. Yung normal na shampoo lang Opo, Ah, okay. normal na shampoo lang siya. Galing no? After magpagupit, parang walang nangyari no? Parang bagong bait ka niyan. Happen. Thank you po. Alright, back to motovlogging tayo. At least fresh na naman yung ulo ko. Parang gumaan yung ulo ko ngayon ha. Kapag ang trabaho natin is hindi required na laging bagong gupit or bawal ang mahabang buhok, medyo tinatamad ako magpagupit eh. May nangihingi ng sticker banda dun, so bigyan natin ng sticker. Thank you. Thanks. Thanks. Thank you. Dito may magandang kainan eh. Mas the best dito kapag kahapon. Tapos dito sa Ramen Laksa po, masarap dyan. Kung napanood ninyo yung motor show sa Infinity noon, so dito ginanap yon. Kaya naman doon kami kumain. Ito pala yung tinatawag nilang Pulong Maragul. Plano nga pala natin bumili ng bagong Yamaha Sniper 155 para yun naman ang i-setup natin, kasi alam nyo naman yung ating Raider R150 ay medyo nandun na siya sa satisfiable na setup. Ngayon naman dahil mag-i-sniper tayo, ibang category naman ang papasukin natin, which is yung Malaysian. Ngayon kasi dami nagre-request ng big bike concept, kaso may big bike na kasi ako, tsaka hindi lahat ng nagpapa motor show meron silang big bike concept category. Eh syempre masaya kapag ka naisasabak natin sa motor show yung sniper natin, kasi pinaganda natin eh. So dapat may irarampa rin natin para, di ba? Doon naman sa kulay ng ating motor, since mini-maintain naman natin yung green na kulay, although ngayon naka-white yung fairings natin, pero pansamantala lang naman yon. At kung mapapansin nyo, stock lang naman yung fairings natin kay Raider. So meron pa tayong black na fairings doon, papalitan din natin ng black yan. Gagawin nating Kawasaki green, kamukha nitong Z1000 natin, para pagka nakapark sila sa garahe natin at magkakatabi sila, eh di ba ang gandang tignan. Ang plano ko ipapa-repaint ko sa 5J Customs, kasi pagdating sa pintura, subok na sila, kasi sila yung nag-paint nung aking NMAX nung pinaputi ko siya. Dito naman sa Raider natin, after ng motor show na sasalihan natin this week, eh magbabago na yung kanyang kulay. Yung paint naman kasi madali lang yan matuyo. Ayun, meron naka-display na sniper sa labas. Factory. Ito yung sniper, kaso hindi siya R version. May bago kasing sniper ngayon, Sniper 155R. Tapos may ABS pa yung isang sniper, no? Ganda ng kulay ng mags eh, no? Kaso pagka nag-setup na tayo, mapapalitan din ng kulay, pati yung fender. Tarakan basta tayo. Yamaha Sniper po. Di ba meron ng 155R? Anong kinaiba niya doon, ma'am? Yan ba yung may ABS? Hindi pa, no? Wala pang ABS dito, no, sir? Kahit yung price lang, ma'am. Canvas lang muna. Ayun.
So ang SRP niya is 1299. Then pagka 3 years, usually kasi 3 years 4141. May rebate to, di ba ma'am? 200. Ayun o, pagka 55k ang down payment na ma'am. Pag tinaas po to 65, magiging 3.6 na lang siya, minus 200 pesos. Pagka isang taon, 7k lang. Sa bagay, 1299 lang. Pagka kinas po ito, wala naman discount, no? Wala sir. Eto na yun, no, ma'am. Siyempre, interested tayo doon sa ABS. May balita na kailan. Yes, ma'am. Hindi mo alam, ma'am, na may darating na ABS na sniper na. Okay. So, yung R lang ang pinaka-latest na, ma'am. Pwede ba akong makahingi ng copy nito, ma'am? Baka may extra kayo. Wala akong dalang cellphone eh. Ngayon naman, idadaan ko kayo dito sa San Pedro. Dito madalas ginaganap yung papako sa cruise tuwing Semana Santa. Dito gustong gusto kong dumadaan kasi maraming tao nung nagbabike-bike ako. Kesa magbike ka sa MacArthur Highway, dito hindi mo mararamdaman yung pagod eh. Kasi chill ka lang magbisikleta dito eh. Unlike sa highway, di ba? Tsaka mabibilis yung mga sasakyan doon, nakakatakot dito. Chill, ganyan lang. Ang saya kasi nalilibang ka habang bumabiyahe. Tapos pagka inabutan ka ng gutom sa daan, ang daling kumain sa gilid ng kalsada, di ba? Matataas lang yung humps. Ang dami nagpapabomba eh, no? Yan yung nakakatakot. Yung may nakapark na jeep, tapos may biglang tatawid. Ayan, ganyan, no? Kahit pamilyar ako dito, hindi naman tayo pamilyar sa mga biglang tawid, di ba? So, towards Santo Tomas tayo. At sabi nung barbero kanina, hindi ko alam kung kwentong barbero lang to, eh, no? Sabi niya, sa bandang Minalin, merong food park. Tuwing hapon, masarap tumambay. Lang kinagandahan kapag malaya tayo nagmumotor, no? Wala tayong iniiwasan, legal yung motor natin. Pasukin natin yung mga barangay. Andito na tayo sa barangay San Vicente. Naku, mukhang sarado yata. Pwede tumalan, Kene? Okay. Ito naman yung simbahan ng Santo Tomas. May basketball court nga pala dito, no? Bah, kabilaan pa yung covered court, oh. Okay, magpa-motor show dito, ah. It's 3:40 PM naman na. Mababa na ang araw, kaya nakatutok sa akin. Boss, pwede magtanong? May nakapagsabi sa akin, Minalin, may food park daw sa Minalin eh. May Po sa Sunset. Sunset, saan banda yun, sir? Labas lang po kayo dito sa... Saan? Labas lang po kayo dito sa may highway. Okay, tapos? May makikita ka pong tulay, tas may sunset. May parang ano po doon, ilaw-ilaw. Diyan lang po sa may... Bukas na yon ngayon? Opo. Yeah, no? Thank you. Thank you po. Oh, thank you, tour guide. Ito na yon, Sunset Park. Ah, okay. Ito pala yung mga nagtitinda. Oh, nice nga dito pagkagabi. Ang dami nagtitinda. Oh, nice. Yun, no? Saan kaya papunta to, no? Pagka diniretso po ito, saan papunta? Saka mapupunta. Namamasyal lang, sir. Pwede kang wagwa. Ito, Pagwagwa. Doon. Oo. Ito, Fernando. San Fernando. Mega dike ba to, sir? Oo. So ito yung tail dike. Okay, nice. May gas station doon, sir? Wala. 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 Starbucks, sir? Wala. Okay, sorry. Thank you. Pagas muna tayo bago natin pasukin to. Confirm ko lang yung daan dito sa may Sunset Park. Dahil pag diniretso ko yun, San Fernando.
Pagwagwa, no? So, dire-diretso, puro kalsada na yun, walang lupa-lupa. Okay, ayos Kaya nagpagas na ako walang gas station doon, di ba? Dumaan ka na doon, sir? Okay, kumusta yung daan? Bago? Okay, sige, daanan natin. Okay, Sunset Park. Ayan, ang dami nang dumadaan. Nice. May na-discover na naman akong daan, no? Nandahil lang sa food park. Bagong ruta at makaka-shortcut tayo, no? Uy, ang ganda. Wow! Tsaka mukhang may ilaw dito. Kaya ayos dumaan kahit gabi. Ngayon, pag kumaliwag-wagwa, pag kumanan, San Fernando. Ito na nga yung sinasabi nila, no? Nice, ang haba pala nito. Tingnan mo. Grabe Woohoo! Woy! Bakit dalawa yung daan doon? Nako, tama kaya to. Ayun yung SM. Nakikita ko dito. Ayun lang, may tubig. Para saan yung tubig? Uy. Boss, Guagua? San Fernando? Okay, good. Thank you. Oh, tama pala. Bawal yung truck May na-discover na naman ako. Mukhang matagal na to Happiness! Diretso tayo. Wala liliko. Ayun, may highway dun. Oh, di ba? Olongapo Road nga. Ayos. Tapos, eto na yung Mega Dike. Diretso na pala ako pa uwi. Kung pupunta ka ng Santo Tomas, di ba? Ang dali. Grabe. Alright guys, maraming salamat sa mga tumapos ng vlog ko. Kung nakaabot ka sa part na ito, paki-comment lang #ReadForSpeed. Alright guys, see you next vlog. Wait for speed.